Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Duterte to stay in ICC custody even if found unfit for trial, sabi po ng abogado. So, ang labas niyan mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagkakulong ni Digong kahit hindi umarap sa trial. Walang trial, parang sentensyado na rin. Malakas ang ebidensya laban sa dating Pangulo kasi sabi ko nga po, yung mga ebidensya nanggagaling mismo sa kanyang bibig. Record tatay ko sa mga problema, kinakarap na problema. Pati nga yung aware siya, yung investigasyon sa flood control. So mismo siyang nag-amin na hindi totoo. On the confirmation of charges can be rescheduled the soonest possible. Sabi po ni Conte, Duterte's fitness for trial is particularly contentious issue because of conflicting narratives and utterly confusing messages. On the part of nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung update kay Digong. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Duterte to stay in ICC custody even if found unfit for trial, sabi po ng abogado. So, ang labas niyan mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagkakulong ni Digong kahit hindi umarap sa trial. Walang trial, parang sentensyado na rin. Wala talaga po, walang lusot. Yung interim release, denied. Mga kababayan kasi, ang rason, yung mga pinagsasabi ni Sara na i-jailbreak na anya natin si FPRRD. Nakita na ninyo? Lahat nagbabackfire. O ngayon, gumawa sila ng rason, ng mga alibis, unfit for trial daw. Nag-utos ngayon yung ICC na isa ilalim sa medical examination si Digong para alamin kung talagang unfit for trial. Halimbawa pa ma-found na unfit for trial, hindi pa rin marirelease siya mga kababayan. Mananatili daw na nasa kulungan. Pwede mas mabuti pa na mag-trial na lang kasi halimbawa naniniwala sila na not guilty si Digong, mapapadali yung kanyang release. Kaya lang, baka talaga alam nilang guilty. Malakas ang ebidensya laban sa dating Pangulo kasi sabi ko nga po, yung mga ebidensya nanggagaling mismo sa kanyang bibig. Recorded. Inamin niya pati sa Congress. At malamang sa malamang, kasama yung kanyang admission sa Congress sa gagamitin ng prosecution para siya mapin down. Inamin na niya sa amin, nag-oath pa siya, paano hindi guilty. Di ba po? So sabi po ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa kanyang Facebook post ngayong Saturday that if the ICC judges are convinced that Duterte is unfit for trial, his case will be adjourned but not dismissed. I-adjourn lang. Pasigyan niya. Hindi muna tayo mag-trial. Hintayin natin kung kailan siya magiging fit for trial. Pero just the same, yung kaso hindi man dismiss, diretso yung kanyang detention. Nakita na ninyo, mga kababayan. Yan ang sabi dito. He will remain in the custody of the ICC. And the case will be reviewed every 120 days or 4 months. So pag ganyan lagi po yung strategy ng defense na unfit, ang review daw mga kababayan ng kanyang kaso every 4 months hanggang 100 years na siguro. So magbibilang ka 4 months, 4 months, 4 months hanggang lumipas yung 100 years. Hanggang maging fit na siya for trial after 100 years na. Paano na yan mga DDE? Talagang mangyayari niyan, kaluluwa na si Digong tulad ng mga na-EJK niya, hindi pa tapos ang kaso kasi unfit for trial. May ganun na niya Mr. Maravillas. Ayan ang sabi dyan eh. Every 4 months re-reviewin. So sabi dito sa balita ng ABS-CBN, the pre-trial chamber of the ICC has ordered a medical examination on Duterte to determine his fitness to participate in the pre-trial proceedings, including the confirmation of charges. The medical panel consists of a forensic psychiatrist para malaman kung nababaliw na ba mga kababayan sa loob ng kulungan. Pero sabi ni Elizabeth Zimmerman, okay niya, jolly. At sabi ni Sara, nag-aalalaan niya yung tatay ko sa mga problema, kinakarap na problema. Pati nga yung aware siya, yung investigasyon sa flood control. So mismo siyang nag-amin na hindi totoo yung defensa ng counsel nila na unfit for trial because of cognitive deficiencies. So yung mga sinasabi ni Sara, nagpapatunay lang na nagsisinungaling sila. Naamin niya eh. Walang problema si Digong.
Pinoproblema pa nga yung problema ng bansa. Gusto daw makatulong, kaya lang nasa loob siya. Ang gusto kasi, para makatulong, dapat pagbigyan yung interim release. I-denied po. Kasi ang naging basihan ng denial po, yung possibility. Hindi na bumalik kasi may impluensya pa si Digong. Ang patunay po, yung resolusyon ng Senado, may influensya pa, pati sa mga senador. Tapos yung mga maisugraling bring him home, talaga niya mahirap na pag pinabalik sa Pilipinas. Baka niya mahirapan tayong mayarap sa trial. Hindi na yan niya sasama at gagamitan ng people power tulad ng sinabi ni Sara doon sa The Hague. Yung 16 million na niyang bumoto, punta na kayo rito, jailbreak na natin si Tatay Digong. Nakarating po sa mga ICC judges, denied yung petition, yung request for interim release. Lahat kagagawan nila po, kaya nagkakabulbul ang buhay nila. So sabi dito, the report niya which most likely to be confidential is due on October 31, 2025. If the reports convince the judges to declare him fit to stand trial, then the hearing on the confirmation of charges can be rescheduled the soonest possible. Sabi po ni Conte, Duterte's fitness for trial is particularly contentious issue because of conflicting narratives and utterly confusing messages. On the part of the victims, we are closely monitoring the process to ensure that the rights of all parties are observed and fulfilled and that any delaying tactic is offset. Hindi po papayag ang mga ICC judges na pati sila mabudol. Diba? Kung dito, nabudol yung mga, siyempre, may influensya pa. Hindi po lolusot sa mga ICC judges ang pambubudol. Kaya sabi dito, ng mga nag-react, thank you ICC, sabi ng My Home Decorations. Thank you ICC, Digong forever in ICC detention facility. Sabi ni Di, walang takas kahit anong drama. Sabi ni Romel Pascual, mukhang magkakatotoo sinasabi na bring him home in jar. Sabi ni, hindi maintindihan yung pangalan. Huwag idahilan ang edad para takasan ang batas. Sabi ni Elizabeth Fajardo, mabuti naman, huwag na siyang bumalik sa Pilipinas. Sabi ni Tintin, lahat ng akusado biglang-bigla nagiging unfit at nagkakaroon ng matinding sakit. Dalawang bagay, baka meron na talagang existing illness, lalo lang lumala dahil sa sitwasyon or nagsakit-sakitan para makaiwas sa mga kasalanan. Mamili ka na lang kung alin sa dalawa. Only in the Philippines. Sabi ni Yoyoy, di na makakauwi. Abo na lang yan pag uwi na. Sabi ni Grace Blasado, nagagalit na naman mga fans nito. Sabi ni Glenn Castillo, kailangan talagang panagutan ni Duterte ang kasalanan niya. Isang patunay yan na may umiiral na batas. Hindi ako galit kay Digong, pero galit ako sa mga DD Sheets. Yan po ang short video natin ngayon para may update tayo. May update po kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.